may tungkulin ng media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin, kailangan ba talaga ilabas ang detalyeng ito? Kapakanan ng kabataan bago ang istorya ng balita. Ito ang dapat isaalang-alang ng mga mamamahayag o media professionals, content creators at ordinaryong netizen sa mga pangyayaring kinasasangkutan ng mga menor de edad. Kaugnay ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan menor de edad ang sangkot at mga naging biktimang estudyante. Ayon sa Council for the Welfare of Children o CWC, una sa dapat ingatan sa pagpapahayag ang pagkakakilanlan ng mga kabataan maging sila ay sangkot o naging biktima ng marahas na pangyayari. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, hindi dapat madala ng mga kabataan ang pagkakakilanlan na naiuugnay sa isang marahas na pangyayaring kanilang pinagdaanan. Kaya mas makabubuti kung itago ang anumang pagkakakilanlan ng mga kabataan upang maiwasan silang ma-expose sa cyberspace. Maaari pa rin kasi siyang makilala. No? There are the other identifying circumstances. Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, or yung kapaligiran niya. Isa pang paalala ng CWC ay may kaugnayan sa responsableng paggamit ng mga video o larawan. Maaari kasing manariwa sa kaisipan ng mga kabataang naging biktima ang mapait nilang karanasan oras na makitang muli sa video o larawan ang kanilang pinagdaanan. Yung possibility of retraumatization ay napakalaki. Siyempre, para dun sa mga naging biktima, no question yan, maaring isabuhay po nila o maisaisip po nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malagim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila nung mga maaring na-experience nila. Mahigpit din ang paalala ng CWC sa mga ordinaryong netizen na huwag nang ibahagi ang mga video o larawan kaugnay ng marahas na insidente. And yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. So, sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. Kung makakakita ng mga irresponsabling gumagamit ng mga sensitibong video o larawan ng karahasan na apektado ang kabataan at may layuning para lang mag-viral, maaari itong i-report sa helpline ng Makabata 1383. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.